Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po yung magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Punong-puno po ng bugso ng damdamin o emosyon ng ating ebanghelyo ngayon. Lalong-lalo na po ang pagtatagpo ng anak, ng bunsong anak at ng kanyang ama sa pamosong talinhagang The Prodigal Son. Pero parang hindi naman ito tungkol sa maaksayang anak o ang pag-aaksayang anak ng anak. Pero tungkol ito sa ama na tila nag-aksaya ng kanyang pag-ibig. The Prodigal Father, or karamihan tinatawag itong the parable of the loving father or forgiving father. Mga kapatid, sa kultura po ng mga Palestino, ang mga elders ay hindi po tumatayo sa kanilang upuan para i-greet o salubungin ang mga bata. Ang mga bata ang siyang lumalapit sa elders para magbigay respeto. At hindi to gagawin ng mga elders yung tatayo para salubungin ang mga nakakabatang bisita. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang hindi tugma sa kanilang kultura na pagtayo ng ama sa kanyang upuan upang salubungin ang anak na parating. Narinig natin ito sa ating ebanghelyo ngayon na makita ng ama ang kanyang anak na parating na makikita natin na sabik at talagang araw-araw hinintay ng ama ang muling pagbabalik ng kanyang anak. Kaya nung makita niya ang kanyang anak na parating, agad-agad tumayo sa kanyang upuan at tumakbo palapit sa kanyang anak at niyakap. Ang gesture na ito ay pagpapakita na talagang nasabik, na talagang nais ng ama na muling bumalik ang kanyang anak at ipinapahayag nito ang napakalaking at napakalawak na pagmamahal ng ama sa kanyang anak. At ang pagtagpo ng ama ay hindi lamang pagpapakita ng kanyang pag-ibig, ngunit maaari ito rin pagpapahayag na nais niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mga nagalit na kamag-anak. Kaya po, kapag mahal natin ang isang tao, hindi lamang dapat yung mahal lang natin o sa salita, kundi aalagaan at proprotektahan natin yung mahal natin sa buhay. Ngunit hindi naman sapat na umasa lang tayo na mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Ama. Nawa matuto rin tayo sa anak, sa bunsong anak, na pumasok sa kamalayan natin, na tayo'y magpasya na magbalik loob sa Ama. Magpasya na lumapit muli sa Ama. At ito yung napakahalaga, yung gustuhin natin na magbalik loob sa ating Diyos, sa ating Ama. At pangalawa, tayo rin po ay china-challenge o hinahamon ng ating talinhaga na matuto rin tayong magbahagi ng pagpapatawad at pagkakasundo. Nawa, huwag natin gayahin yung nakakatandang ama na sa unang tingin, siya yung karapat-dapat. Siya yung talagang mabuti, pero nakalimutan niyang magpatawad. At ito yung nais din ituro ng ating Panginoon sa kanyang pagpapatawad sa bunsong anak. Nawa tayo rin ay matutong pagpatawad at maging instrumento ng pagkakasundo o pagkakaayos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.